Sa iba pang mga balita, pagpapalakas naman ng edukasyon at kaalaman sa science and technology, pagtutuunan naman ang pansin sa ikalawang senior meeting ng Asia Pacific Economic Cooperation o ng APEC. May ulat ang aming kasama, si George Bandola mula sa isla ng Boracay, live. Princess, bukas na nga nakatakdang formal na buksan ng senior officials meeting dito po sa nagaganap na Asia Pacific Economic Cooperation sa isla ng Boracay dito sa Aklan. At kanina nagkaroon na ng pre-SOM 2 briefing itong si SOM Chair Undersecretary Laura Del Rosario ng Department of Foreign Affairs at sa kanyang napakahalaga at sinabi nitong marami ang nakatakdang pag-usapan ng mga official ministers, senior delegates ng APEC. Kailangan na maging science-based na ang lahat ng industriya ayon sa kanya, lalong-lalo na kasama na rin dito ang sektor ng agrikultura. Sa ginaganap na APEC dito sa Boracay, sabi ni SOM 2 Chair Undersecretary Laura Del Rosario, matapos ang higit isang linggong pag-uusap ng mga senior delegates ng APEC, lumutang ang dalawang hamon na kailangang harapin ng lahat ng 21 member economies. Itong kahalagahan ng edukasyon at ikalawang kahalagahan ng science and technology. Paliwanag ni Del Rosario mula sa mga dialogue, forum at technical working group na meetings ng APEC, lumalabas na marami pa ang dapat na i-harness o matutunan at i-explore ang mga mamamayan sa service sector o pagkakaloob ng serbisyo sa paggamit ng internet anya kung saan maaaring makapag-produce ng mga makabagong mobile and computer applications ang mga mamamayan. Sa pagnenegosyo, dapat na matuto din ang ating mga kababayan kahit yung mga maliliit na negosyante na i-promote ang kanilang mga produkto via the internet at ang kanilang merkado na ay ang international market o ang sa agrikultura, kailangan din na gumamit na ng internet-based technology at ang mga magsasaka, lalo na sa mga pamaraang halaw mula sa mga proven data, sa mga proven technologies ng ibang mga bansa. Kinakailangan ayon nito kay Undersecretary Del Rosario upang magkaroon ng at mga disaster resilient produce ang ating mga magsasaka. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng higit na kaalaman sa paggamit at kaalaman sa internet. Kaya magiging bahagi ng pag-uusapan ng mga senior officials dito sa APEC ang pakikisa ng Department of Science and Technology, ng Department of Education, ng CHED at ang TESDA upang magkaroon ng mga sapat na kaalaman ang ating mga estudyante mula pa lamang sa mga basic studies tulad ng elementarya at lumabas din sa fora ayon kay Del Rosario ang importansya na higit na kaalaman tungkol sa science and technology. Baliwala ang lahat ng pag-uusap nito ayon kay Del Rosario kung babaliwalain din natin ang mga available data na makikita sa internet at mga proven studies dulot ng siyensya. Siyensyang nagagamit kung papaano mapapalago ang ani at mapapatatag ito kahit may mga kalamidad. Sa internet, kailangan din ng siyensya para makabuo ng mga bagong apps dahil sa datos bilyon ang may hawak na ngayon ng mga mobile o mga tinatawag ng mobile users. Pero 7 bilyon lamang ang populasyon ng buong mundo. Ibig sabihin, merong humigit kumulang sa 3 cellphone ang bawat isang tao ngayon sa mundo. Kung kaya't mas nangangailangan ng mga natatanging application sa mga ito gamit ang internet, gamit ang mobile. At ito ang posibilidad na po pwedeng mag-expand ang kaalaman ng mga tao at makapag-develop ng mga bago at natatanging application o software ng panibagong trabaho sa service sector. Sa pagnenegosyo, kailangan na malaman ng kahit na maliliit na negosyante ang makabagong trends at quality ng mga produktong kanilang ino-offer para sa mga consumer. Sabi rin ni Del Rosario, kailangan na maging armado na ngayon ng mga Filipino ng mga bagong kaalaman dahil lumalabas sa pag-aaral din na 6 out of 10 jobs noong 2010 ay obsolete na ngayong 2014. O ibig sabihin, nagbabago ang trends ng pagkakaroon ng trabaho at kung kinakailangang i-upgrade isang tao upang makakuha ito ng mga
trabaho ay dapat na iyon ang kailangang gawin ng ating mga kababayan. Magkakaroon din ayon sa kanya ng study of obsolescence ang APEC para malaman kung ano ang mga obsolete jobs na ngayon at yung mga jobs with greater demand, so yung mga emerging jobs, upang agad itong masabi, mapag-aralan ng 21 member economies ng APEC. So iyan ang ilang sa mga mahalagang impormasyon binalita sa atin ni Undersecretary Lo sa kanyang pre-SOM2 briefing dito po sa International Media Center sa Boracay Eco Village, dito pa rin sa Boracay, Aklan. Kasamang RTVM, si Benson Ventayin, Joel Mamaril at Logie Villaflor. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Maraming salamat, Sir George.